Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ang topic na ating bubuksan ngayon, kasama si Jesucristo na ating guro, magpakailanman sa ating puso, spiritually speaking, who is present spiritually in our hearts, teaching us the gospel. Ito bang ang katanungan natin ito, base sa tanong na kung ang laman at dugo ba ay hindi mapagmana sa kaharian ng Diyos. Laman at dugo. Basahin natin sa dating Biblia, ang sabi, 1 Corinto 15 verse 50. Ito ho. Hindi ito pinapaliwanag ng kamanggagawa, mga pastor at pare. Ano ibig sabihin nito? Si Kristo magpaliwanag sa atin, lalo na sa akin, at sa mga buong Kristiyano. Sinabi ko nga ito, mga kapatid, sulat po ito ni Pablo, turo ni Kristo sa kanyang puso. Galatians 1:12. Ito, basahin ko. Mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Ang kasiraan ay magmana ng walang kasiraan. Kung unawain mo ito kapatid, Ebanghelyo, dito pa lang, may kaharian ng Diyos tinatawag at may kasiraan. Normally, ang tao talaga mamatay. Dugo at laman ng tao mamatay. Ngayon naman, pagpunta naman tayo sa kaharian ng Diyos, ang dugo at laman natin makasalanan. Ang kaharian ng Diyos banal. Ito tinutukoy dito na may corruption. May mamatay. Tao, si Kristo nung unang panahon mamatay katulad niya. Si Kristo, mga Kristiyano, papalitan lahat. Si Kristo din nung nabuhay sa mula sa patay, iba na rin ang kanyang mukha. Kasi ang laman ni Kristo, katawan niya, mamatay din. Kaya kinakailangan palitan si Kristo ng kanyang ibang laman. Immortal body. Nandun na sa langit. Siya ang pinakaunang binubuhay sa mga patay. Ng Espiritu ng Ama ang bumuhay sa Kanya. Basahin natin mamaya sa Romans. Mamaya. Ito muna ipaliwanag ko. Ipaliwanag ko evangelically. Ay ba magpaliwanag? Base lang sa kanilang paniwala. Dapat base sa sinasabi ni Kristo evangelically. Sinasabi ko mga kapatid, na ang laman ng tao at dugo ng tao ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang laman ng tao at dugo ng tao, mamatay tayo corruption. Ni kasiraan, corruption, magmana na walang kasiraan. Basahin natin sa English version. Yun ang problema na hindi wala kay Kristo sa kamagagawa na tao lang. Dapat sa isip mo dapat magbasa ka. Si Kristo ang magpanawa sa iyo. That is the power of Christ. Sa Santiago o James sa English, 1 verse 5 hanggang 7. Ito ngayon. Sa English. Now this I say, brethren, King James Version, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Our flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Bakit? Corruption kasi makorrupt tong body natin. Like Christ's body and His blood. Namatay sa Kanya. Ang paniwala na natin doon sa nangyari, ang natili sa atin, na si Kristo namatay, nabuhay uli. Napalitan ng anyo. Hindi nakilala ng mga apostol. Sa aral lang siya nakilala. Neither doth corruption inherit incorruption. Tama, mamatay ka. Paano ka mag-inherit na hindi kamatayan? Ang flesh and blood, tutukoy dito yung temporary natin na flesh and blood. Yun ang immortal. How can immortal inherit immortality? You must be made immortal and you must be changed. Tingnan natin ha. We shall all be changed. Dito sa 1 Corinthians 15:50. Kumplituhin nyo kasi. Turo buo ni Apostol Pablo. Ang iyo lang, tamad kayo, isang talata lang.
Yun ang problema na hindi kayo basa. Mabuti pa mga aklat sa negosyo, binabasa ng lahat kung paano ang negosyo palakihin. Ang turo ni Kristo, wala kayong pakialam. Magbasa kayo, may aklat na ngayon, turo ni Kristo sa atin. Sa 2 Timothy 2:15, ito muna. We shall all be changed. Ito binabasa natin sa 50. 1 Corinthians 15 sa King James Version. Ito, now that I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God because God's kingdom is immortal. Immortal, hindi mortal ang kingdom of God. Walang hangganan, hindi may hangganan ang kanyang kaharian. Like Christ in our hearts, He cannot be, He cannot rule us with mortality. He must be immortal with the kingdom of God. Now that corruption, masira, don't inherit corruption. Ang kingdom of God, hindi corruptible. It is incorruption, incorruptible. Ito, tuloy natin. Tuloy lang. Huwag mong bawasan. Yung problema na din babasahin, tiga sa ulo eh. Sabi ni Kristo, kung may Kristo sa puso, basahin mo. Kaya lang oras makinig sa mga kamagagawa. Ako, alam ko talaga ganun gusto ni Kristo. Yun ang waga. Ito, basahin natin. Basa muna, bago mo paliwanag. Dapat, ebanghelyo ang iyong basahin at evangelical ang iyong paliwanag. Hindi philosophical. Base sa iyong paniniwala lang. Evangelical sa paniniwala ni Kristo. Sa unawa ni Kristo. He is the wisdom from God. 1 Corinthians 1 verse 24. Ito, sa 51, tuloy na natin. English pa rin. Sa 51, behold, I show you a mystery. 51, tuloy lang. We shall not all sleep. Ating laman, hindi lang matulog. But we shall be changed to immortality. Ang lumat dugo na masisira, incorruptible, cannot inherit the incorruptible kingdom of God. We must be changed to immortality. Baguhin. Ano baguhin sa atin? From mortality to become immortal. Sabi na espiritual ito, laman pa rin yan. Baguhin ating laman. Ang ating corruptible na laman, baguhin para maging incorruptible. Laman pa rin nun, pero incorruptible like the body of Christ seated on the right hand of God. Para uupo tayo sa Diyos na Ama, sa kanyang kanan. Kanan ni Kristo. Si Kristo ang pinakakanan ng Diyos. Sa Revelation 3 verse 21. Basahin natin maya. In the moment, sa 52, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, the trumpet of angels shall sound, and the dead, mga patay. Ano patay? Espiritu ba? Laman. Yung corruptible shall be raised incorruptible. Ang patay, na corrupt na, body and blood, patay na, shall be raised to corruptible, hindi into incorruptible. Ang laman, incorruptible na. And we shall all be changed. Kompleto tuturo, binabawasan nyo. Sabi ni Kristo, huwag magbawas, huwag madadag sa kanyang turo. Para hindi ka sinungaling. Sinungaling para turo mo. Si Kristo, kailanman hindi magsinungaling. Huwag lang bawasan. Sa 30 ng Proverbs o Kawikaan, 5-6. Sa Tagalog, change pala. Ang paniwala na, wala na itong laman. Tala, hindi turo ni Kristodan. Kalaban mo ba si Kristodan? Yun ang problema nyo, magagawa nyo na maliligaw na siya. Mag-ingat sa bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Bulaang Kristo, nagturo sa mga bulaang propeta. Ang bulaang propeta nagturo sa mga tao na maging bulaang Kristiyano din. Peke. Bakit unang-una? Ang paniwala na magagawa, pastor, pare, insulto kay Kristo yan. Espiritu ni Kristo na sa puso. Bakit nandun ka sa puso ng yung manggagawa? Binigyan ka ba ng pera nun? Binigyan ka ba nun ng karunungan? Hindi, katangahan pag nangyari sa'yo. May Biblia. Suplada ka, isnab mo lang, tanga. Sa Tagalog, basahin natin. Ulit, ang turo ni Pablo galing kay Kristo. Kompleto ang turo niya. Huwag niyong bawasan. Basahin yung buo. Korinto.
Hindi na isang paragraph. Pareho ka ng mga Muslim, Katoliko. Pagbasa, isang paragraph lang, isang sentence lang. Pwede ba mo laman ang katotohanan kung libuo? Half truth na tayo, half truth, 1/4 truth, 1/16 truth, 1/8 truth, 1/32 truth. Buo! Basahin na sa Tagalog. Buo ang turo ni Jesus sa Pablo. At inyo, kinukulangan nyo. Sabi nyo, hindi nyo. Ang laman na corruptible. Ang espiritu, ang laman at dugo na corruptible. Our flesh, the mortal flesh shall be changed to mortal flesh pa rin. Yung namatay. Babaguhin ka para hindi ka mamatay. You will be raised from the dead. Sa Tagalog. Uli. Sinabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at dugo na hindi mapaghana sa kaharian ng Diyos na walang hanggan. Ni ang kasiraan ng tao, kasiraan ng laman, magmana sa walang kasiraan. Masisira ka talaga. Mamatay ka talaga. Narito, sinaysay ko ang isang hiwaga. Hiwaga to, sikreto to. Sino magsaysay ng hiwaga? Si Kristo mismo, kay Apostol Pablo. At sa inyo ngayon. Hindi pas ka magagawa mo. Hindi anghel, siya mismo, evangelical. Christ is taught, teaching us evangelically, like the apostles. That they wrote now, that we can read now. Christ is teaching us, being the true Christians. He is our head. He rules us, including the apostles. 6:17, 20-21 of Lucas. Ito, narito. Tuloy mo lang. Ang mali, ginawa ng demonyo, kinukulangan. Influensya ng demonyo yan. You must have that sense or diwa na tutuloy-tuloy mo lang. Kumplituhin mo. Bago ka magbigay ng konklusyon. Isadihan mo buong case muna. Sinasabi ni Pablo. Huwag kang maging Pablo. Mga kamagawa nyo, hindi siya Pablo. Hindi siya apostol. Kamagawa sila. Hindi sila kamagawa. Kasi itong turo kay Pablo, nagsilbi silang kamagawa ni Kristo. Ang turo ni Kristo, kompleto. Hindi kayo kamagawa ni Kristo. Kamagawa kayo ng demonyo. Kinukulangan nyo. Kasi, ang turo kasi ng naunang dibatista ng kanyang pastor, kanyang kamagawa din, ito ang turo. Na-insulta na si Kristo. Sabi ng dibatista noon na, hindi ko marurok ang karunungan ng Diyos. 11:22 of Romans. Siya, hindi na naunawaan. Ito, rurukin natin sa tulong ni Kristo. Siya mapaliwanag. Narito sinasay ko sa inyong isang hiwaga. Colossians 2:3. Hiwaga si Kristo. Na hindi tayo lahat ay matutulog. Hindi tayo mamatay lahat. Ang ating katawan, hindi lahat matutulog lang. Magpahinga. Ngunit tayo lahat ay babaguhin. Anong baguhin? Tuloy. Sa isang sandali. Sa isang kisap mata, sa isang kisap mata. Isang twinkling, sa English, in the twinkling of an eye. Sa Bisaya, pamilok sa iyong mata. Magic, parang magic, mabilis. Isang, pamilok mo lang sa Bisaya. Sa huling pagtunog ng pakakak ng anghel. Sapagkat tutunog ang pakakak ng mga anghel at ang mga patay na laman at mga dugo ay mga bubuhay uli ng walang kasiraan. At tayo naman lahat, from mortality, babaguhin. Babaguhin. Tingnan natin sa tuloy pa. Tama. Tingnan natin ha. Pag natin ni Kristo, kasama ang laman ni Kristo, babalik kasama ang anghel. Ito, tuloy pa natin. Turo ni Kristo sa atin, gusto niya, huwag bawasan, pati kudlit. Huwag bawasan. Baka parusahan ka niya. Paparusahan ka niya pag binawasan mo. Turo niya, kinakalikot mo, binawasan mo. Pangangalikot mo yun. Pag binawasan mo, hindi mo binuo. Niligaw mo ang tao. Bisa turuan mo ang totoo, Ebanghelyo dapat. Sa Matthew 15, Matthew 5 verse 18. Tuloy natin hanggang patuloy. Ito, kumpletuhin natin ha. Ito. Natapos na 51, 52. Ito. Sa 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan na tao, may laman, dugo. Yung talaan dugo at laman may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan. Babagunin.
nasira, bangunin sa walang kasiraan. Ang may kasiraan na natin, kailangan na ito'y may kasiraan ay mabalis na walang kasiraan. Ang tinukoy ng flesh and blood, yung flesh and blood, laman at dugo na may kasiraan. Babaguhin na walang kasiraan. Imposible ba? Di ba nangyari kay Kristo, nabuhay siya mula sa mga patay? Basahin natin mamaya. At itong may kamatayan, may kasiraan, magbihis na walang kamatayan. Ano itong may kamatayan? Yung flesh and blood. Magbihis na walang kamatayan na flesh and blood. Naiintindihan nyo? Step 54. Datapwat, pag itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, magbihis ba tayo? Anong ibihis? Yung walang kasiraan. Ano pa gunawa nyo? Itong may kamatayan, may kasiraan, ay bihisan ng walang kamatayan. Paano ka makapunta sa kaharian ng Diyos kung mamatay ka? Tanga. Ang tagal-tagal yung nakinig siya kung magagawa, ganun pa rin kayo? Yung Kristo na naman maniwala sa tigas ulo nyo, pasaway kayo kabagsikan. Naniwala pang sa tapat si Kristo magturo. Buo, walang bayad. Doon kayo napunta na babayad kayo, ano napala nyo? Dahil marami kayo. Kahit marami kayo kung wala Kristo, magaling sa inyo, wala kayo. Sabi sa 1 John 5 verse 18 hanggang 20, si Kristo nakahali sa mga Kristiyano, hindi sa buong mundo. Marami kayo. Wala naman si Kristo sa'yo. Saan kayo mapunta? Sino magbigay sa'yo ng walang kasalanan? Si Kristo lang. Siya maghali sa ating puso. Ito. Tuloy na. Datapwat, pagka itong may kasalanan ay magbihisan ng walang kasalanan, at itong may kamatayan, magbihisan ng walang kamatayan. Walang kamatayan sa kaharian ng Diyos. Kailangan ka rin magbihisan ng walang kamatayan. Hindi makabana yung may kamatayan mong laman at dugo. Kung di magkagayon ay mayayari na wikang nasusulat. Nilalamon ng tagumpay ang kamatayan. Matagumpay. Kasi wala na tayong kasiraan. Ang kaharian ng Diyos walang kasiraan. Paano makamana ang may kasiraan? Ang may kamatayan sa kaharian ng Diyos na walang kamatayan. Forever, everlasting life. Babagunin. Bisan lang walang kamatayan ay yung laman. Yun lang. Pag ginawa nyo, wala nang laman. Tanga. Bakit may laman ng Kristo doon sa langit? Siya lang ba ng tao doon? Na may laman ng tao? Tao ho yun, na walang kasiraan. Kaya titawag siya anak ng tao at anak ng Diyos. Kasi tao talaga ka ng laman. Ang Espiritu na hindi tao. Diyos yun. At anahan sa atin ang Espiritu ng Diyos kasama si Kristo. Sa 55. Saan o kamatayan o may kasalanan ang iyong pagtagumpay? Ang tagumpay, sa pagkita ni Kristo, bubuhayin ating laman para makababana sa kaharian ng Diyos. Kasali ang dugo natin, tao, pati ang laman, walang laman na walang dugo. At sabi, walang kamatayan lang ibigay sa'yo. Imposible ba? Tanga, pagliwanag nyo. Walang laman. Spiritual, iba ang spiritual, hindi nakikita. Ang laman, nakikita. Balang araw, babalik si Kristo dito kasama ang anghel, may laman. Basahin natin maya. Para hindi kayo maluto. Saan naroon o kamatayan? Wala na kamatayan. Hindi ba mabana ang mga patay? Gawing walang kasiraan? Walang kamatayan? Saan o kamatayan ang iyong tibo? O tibo? Ano to sa English ang tibo? Sa English yung tibo, ito, basahin na natin sa 55 to, 55? Sa 55. O death, where is thy sting? Sting pala ang tibo. Parang sa bubuyog. Sting. Pag na-sting ka, masakit. Yun ang sting. Saan ay yung tibo? Oh. Ang tibo nasa atin. Kaya namamatay tayo. Kaya hindi tayo makamamana sa kaharian ng Diyos kasi mamamatay tayo. Kaya may pagbabago. In the twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Ito na, binabasa ko. Ang problema nyo, hindi nanawaan, ayaw basahin, kasi walang Kristo mapaliwanag sa'yo. Kasi walang paliwanag, kapag gagawa ng tao, galing sa tao ng paliwanag. Walang Kristo sa puso, kasi hindi kayo pinabasa. Ang
Kristo nyo, bubo, magpaliwanag sa iyo. Bulang Kristo nagturo. Matthew 24, verse 24. Kristiyano kayo? Paano ka na Kristiyano? Sabi nyo, walang laman sa langit. Tanga. May laman, walang kamatayan. Katulad ni Kristo. Nahan sa iyong puso, kanyang puso ang Kristo. Kaya nabuhay sila ulit. So, natin na panahon. Naman, basahin natin maraming talata. Ha? Ang buhay ni Kristo, marami. Sa John 5, verse 29, basahin natin. Tingnan doon sa impyerno, may laman eh. Doon sa impyerno, may laman din. Bubuhayan, pero doon sila sa nakatangapoy. Basahin natin mga. Bubuhayan din sila. Nangyari sa mga Kristiyano. Sana ang turo nyo. Naligaw na kayo. Dahil sa ligaw inyong pastor, hindi libate. Kristo na duwag. Lampa. Takot sa mga Muslim, takot sa mga Protestante, takot sa Katoliko. Kristo nyo, takot. Sino Kristo nyo? Hindi dakilang Kristo nyo, mga duwag. Hindi marangal ang Kristo nyo. Datapwat, salamat sa Diyos. Napasalamat pa natin sa Diyos na nagbigay ng atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating manggagawa. Hindi. Yun ang hindi magawa na magagawa nyo. Hindi magawa ng pastor nyo, ng pari nyo. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi ang Hesus Kristo na Espiritu nanahan sa ating puso. Nanahan sa ating puso. Immortal. Like His Spirit. Kasama natin siya sa Espiritu. Pag namatay ating naman, bagunan niya ito sa pagkitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Saan nanahan ang Espiritu Santo ng Diyos? Sa anak kay Kristo na nanahan sa ating puso. Bakit yun? Kung may Espiritu ka ng anak, may Espiritu ka ng Ama. Ang Ama na Espiritu nanahan sa anak. Ang anak nanahan sa atin. Kaya bakit yun? Basahin natin ang talata. Sa 8 ng Romans, versikulo 2 hanggang, tingnan mo ha, paano paliwanag? Si Pablo ang susulat dito, tinuturuan ni Kristo. Basahin natin ang sulat sa Romans 8. Bakit ko na sa John 5 verse 29. Sabi mo, yun ni Kristo. May sabi, sinusulat ni Juan de Apostol. Turo ng kamagawa nyo. Nagbasa, naligaw. Nakita ang Kristo nyo. Kasi, mabait lang. Paano ng libo nyo, para politiko. Ayaw sumigaw. Ayaw magsabi ng totoo. No wonder kasi ibang Kristo na. Bibli kasi sa iglesia na ang Kristo, papalitan ng mga bulaang Kristo. Sa 2 Thessalonians 2 at 1, sa 2 Thessalonians 1 at 2 verse 11 hanggang patuloy. Papalitan ng Kristo sa iglesia. Ito tuloy natin. Sa John muna, 5 verse 29. Magbasa muna tayo. Yun ang Ebanghelyo. Ang paliwanag mo din, Ebanghelyo. Hindi pinasubiya mo. Sa unawa ni Kristo na ating hari. Turo na to Paliwanag mo. Hindi ka Kristo. Siya mo paliwanag. Bilang totoong Kristiyano, tayo. Maniwala tayo kay Kristo. Hindi sa pagpastor. Sa mga tamang gagawa. Ito, maliwanag pa sa sikatang araw. Basahin mo lang. Self-explanatory. Sa John 29, ang datang Biblia, na nagsisalabas ang mga nagsigawa na mabuti. Paano ka magawa na mabuti? Sa pagkabuhay ng mga muli. Ha? Muli pagkabuhay. Buhay pa lang batay. Pagdating ng panahon, magsilabas ang mga mabuting, magsigawa ang mabuti sa pagkabuhay naman na muli. At nagsigawa na masama, bubuhayin din sa mag-uli, sa paghatol. Lahat bubuhayin uli. Ang mabubuti sa buhay ng pagkamuli. Ang masama, bubuhayin din muli sa paghatol. Doon sa dagat apoy. May laman din. Basahin natin ang buo. 29. Mamaya, pagpunta natin sa Romans, Diyos ka magulat. Paano nawalan ng hiwaga ni Kristo? Ito. 28 of John 5. Huwag ninyong ipagkalalas ito. Huwag kayong maguluhan. Huwag kayong maguluhan. Darating ang oras. Darating pa na ang lahat ng nasa libingan ay makikarinig ng aking tinig. Si Kristo ang tinig makikipagkilan. Ano mangyari?
May laman na siya dito, bumalik na mula sa langit. Kasama ang laman. At magsilabas ang mga nagsigawa ng mabuti. Saan? Sa libingan. Ang mabuti ay magabuhay ng muli sa buhay na walang hanggan. Ang mga nagsigawa ng masama, pagabuhay na mag-uli, buhayin din sa paghatol. Paano i-explain to? Yung panawagan ng apostol, sinusulat ng apostol Juan. Iniba ng kamagagawa nyo. Tanga. Basahin nyo buo. Sabi nga ni Kristo, kay Pedro, sa 2 Peter 2 verse 1, 2 Peter 3 verse 1 to 5, 1 to 2, alalahanin mo ang sinasabi ng mga propeta at mga apostol. Ang ginawa nyo, binawasan nyo isang apostol na si Pablo. Mga sulat ito ni Juan. Sino na kasunod? Ano ginawa nyo? Ang gusto nang ipaliwanag sa pastor noong unang panahon na batisa din. Mali. Sabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, sino makabunan nito? Sino makabunan dito? Tanong yung abogado, no? Marami kayong abogado dyan sa membro. Kung tama ba ito paliwanag? Reasonable ba o hindi? Namilipit ba ako? Nag-aral ako ng law. We know how to interpret. Ang grado ko sa law, sa interpretation, 1.5. Interpretation, legal interpretation sa Ateneo. Halukatin nyo sa Ateneo, ang grado. Chairman ako, doon ako nanalo sa election dahil doon sa yung subject na yon. Mahirap ang English doon. Mahirap unawain. Naintindihan ko kasi alam ko, magagamit ko to sa pangaral sa Ebanghelyo. Hindi ako filosofiya, legal lang ho. Bawal ang filosofiya. 2.8 o Colossians sa tamang salin. I am evangelical, not philosophical. Not even theological, not even Quranic, based on Quran. Catechism, based on catechismo. Yun ang problema nyo. Nasa tao na yung paniwala. Wala kay Kristo, si Kristo nyo, bubo na. Siya na matalino, salino. Mali. Evangelically. It is anti-evangelical to teach that we have that only the Spirit will come to heaven. Against Christ Himself, you should change. Kasi nakasulat sa 1 Corinto, basahin natin sa 1 Corinto ha, na mayroon talagang masama. Yun ang pag-ingatan nyo. Ang wisdom ko to know what is right and what is wrong. Gift of God. Sa 1 Corinthians 12, verse 9 to hanggang patuloy. Basahin natin mamaya. I know them because I read the gospel. And I even believe and understand that I am bright, that I am wiser than the angels and the prophets. Because I have Christ, who is the wisdom of God. 1 Corinthians 1:24. Naunawaan ko kasi. Itananim ko tinanim ni Kristo sa aking puso na siya talaga ang wisdom of God. 2 Corinthians 3, verse 2 to 4. Nabasa mo sa talata. Anong ginawa nyo? Binasa basura nyo. Pinapalitan ng pastor, no, kamagagawa nyo. Tanga. Mamatay din sila. Huwag nyo baunin ang turo na, baunin yung turo, Ebanghelyo ni Kristo, para ka mabuhay na walang hanggan. Baunin yung katawan. Ito, kapatid, sa Corinto, sa Romans naman, sulat ni Pablo, turo ni Kristo, 8:2 hanggang patuloy. Basa-basa, ay hindi pa mabasa. Romans 8:2 hanggang 16. Sapagkat umpisa natin sa verse 1 para mas klaro. Ang sabi ni Kristo, huwag bawasan. Ang ginawa na ni mo nyo, bawasan. Doon kayo magaling. At ayaw po na magbasa. Bawas na, binabawasan nyo talaga. Ayaw nyo. Hindi na bawas. Ayaw nyo talaga basahin. Ngayon, 8, versikulo 1 hanggang 16, ang dating Biblia. Ngayon, wala na ang hatol na anuman kay Kristo Jesus. Wala nang hatol pag may Kristo ka sa iyong puso. Hindi ka hatulan ng anghel, hindi ka hatulan ng tao, hindi ka hatulan ng Diyos. Wala nang hatol. Kasi na kay Kristo ka na. May espiritu ka ni Kristo. Hindi ka na mapunta sa dagat ng apoy. Walang espiritu ng Kristo na mapunta sa dagat ng apoy. Sa lake of fire. Sapagkat ang kautusan ng espiritu ng Diyos ha, tuutos na buhay na kay Kristo Jesus. Napala kay Kristo Jesus. Wala pa sa angel, wala pa sa pastor mo, sa kamagagawa mo,
Naintindihan nyo ba kung ano ibig sabihin ito? Wala sa tao. Na kay Kristo Jesus. Yun ang kautusan ng Diyos. Itatanim sa ating puso. Si Kristo din ang magtanim sa ating puso. Ang susulat, Espiritu Santo ng Diyos sa ating puso. Sino ngayon matalino? Pastor, kamagagawa nyo? Marami lang membro. Tayo rin tanga. Kasi mga membro, hindi na mabasa ng Biblia. Maniwalaan mo sa pastor nyo, kamagagawa nyo? Kumpara sa Kristo ko, ilabas yung Kristo, ang kamagagawa nyo, takot para pagdebate. Sa Muslim, sa Katoliko, sa Protestante, takot, duwag. Lampa ang Kristo na. Nagturo na, wala na nang tao sa langit, wala na nang laman. Ano yan? Ano katangahan yan? Yun ay katangahan, hindi ebanghelyo. Sa 1 Corinthians 3 verse 19. Katangahan, kabubuhan yun, sabi ni Kristo. Pag sinabi ni Kristo, bubo ka talaga. Mayaman ka lang. Malaki lang yung membro. Pero hindi lang membro ni Kristo ngayon. Paniwala, sabi ni Kristo, magbasa para maano ka, maturuan ka totoo. Marangal, 17:11 of Book of Acts. Patuloy natin. Sapagat ang katusan ng buhay na Kristo, ang buhay ng Espiritu Santo, ay naka-Kristo. At ano nangyari? Pinalaya ako, sabi ni Pablo, sa kautusan ng kasalanan. Kung anong gusto ng kasalanan, kung anong mali, yun ang gusto natin. At ng kamatayan. Sino ang palaya sa atin? Ang Espiritu, ang turo ng Espiritu Santo na nakay Kristo, na nahal si Kristo sa atin. Kaya may Espiritu Santo tayo ng Diyos. Ama ni Kristo. Saan ang galing ang turo ni Kristo? Sa Diyos. Ama. Hindi sa pastor, hindi sa magagawa. Nasa ating puso. Sapagkat, number 3, kung hindi magawa ang kautusan na mahina sa pagitan ng laman, sa pagsugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, nag-anyo ng laman noong unang panahon, salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman na makasalanan. Anong hatol? Upang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Kautusan ng Diyos, hindi tao, hindi na anghel, na hindi nagsilakat ayon sa laman, hindi makalaman, kundi ayon sa Espiritu Santo ng Diyos na nahan sa atin. Lakaran natin, hindi gusto ng ating laman, carnally minded, kundi gusto ng Diyos. At hindi mo tanggap ang utos, walang Espiritu Santo, wala Espiritu ni Kristo na nahan sa ating puso. Galatians 4:6. Tuloy natin. Bakit may kamatayan? Upang sa 4. Sapagkat ang mga ayon sa laman na mga kasalanan nagsasalima sa mga bagay na laman. Laman natin, ang gusto natin ang masunod. Datapat, ang ayon sa Espiritu ng Diyos na lahat sa inyong puso ay sa Espiritu ng Diyos sila nabubuhay. Saan nabubuhay? Sa Diyos. Hindi sa tao. Ituloy natin. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Kasi makalaman. Carnally minded. Datapat, ang kaisipan ng Espiritu, may isip pala ang Espiritu Santo, ay buhay at kapayapaan. Ito, tuloy natin. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay paggalit laban sa Diyos. Ang laman, ang isip ng laman, walang laman na bukas sa langit. Wala, Espiritu lang. Si Kristo lang isa na may laman. Tanga. Kalaban ho ng Diyos yun, makalaman na yung isip. Kasi hindi ebanghelyo, ang ebanghelyo maka-Espiritu, turo ng Espiritu Santo kay Kristo. Kaya sa 4 verse 18 sa Lucas, ang Espiritu Santo ipinahil ng Diyos kay Kristo para mangaral ang ebanghelyo. Espiritual po ang aral ng ebanghelyo. Hindi makalaman. Hindi naunawahan. Kasi walang Kristo sa puso sapagkat hindi nakasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi nga maari. Sa 8, hindi saklaw, hindi sakop. Ang sakop ng Diyos, yung may Kristo at may Espiritu Santo na sinusunod at pinananawalaan. Ebanghelyo. At ang nasa laman ay hindi makalugod-lugod sa Diyos. Hindi nakalugod sa nasa laman ng tao. Susunod sa laman ng tao. Sa 9, datapwat,
Kayo'y wala sa laman. Kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Saan kayo? Sa laman ba kayo? O sa Espiritu Santo ng Diyos? Tuloy natin. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu Santo ng Diyos, tumitira. Dapat kung sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sakop ng Diyos, ng Espiritu Santo. Masakop ka ng Espiritu Santo kung may Espiritu kasakdahan ni Kristo. Masakop ka ng Espiritu Santo kung may Espiritu ka ni Kristo. Kasi ang Espiritu Santo ng Diyos nanahan kay Kristo. Hindi sa inyo. Hindi sa pastor. Hindi sa magagawa. Akala niyo sa magagawa. Kung may Kristo ang magagawa, nanahan ang Espiritu Santo sa Kanya. Pag wala, maiba yung aral. Maligaw ka. Kasi wala ka ng Kristo din. Hindi ba ang aral ni Kristo eh? Doon malalaman kung naligaw ka o hindi. Kaya magpaliwanagan tayo eh. Ayaw nyo. Ang nasa kondisyon nyo, kami kay ganito, brother, kami kay ganito, sikat kami kasi hindi wala katalo sa amin sa debate. Akala ba nyo, mga bubo rin. Philosopher, theologians, Protestante, theologians, and Protestante, Katoliko, puro theologians. Ang paniwala na hindi si Kristo nangaral sa kala. Ang paniwala ko, si Kristo nangaral talaga. Hindi pastor, hindi kamagagawa, hindi tao. Ang Espiritu ng Kristo, Espiritu ng Diyos na anak. Hindi tao yun. Ang tao, nakaupo sa langit, immortal. At kung si Kristo ay nasa inyo, tatin, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Nanahan sa si Kristo, walang kasalanan. Ang katawan mo ngayon, patay na. Huwag kang gumawa ng kasalanan. Kasi, teritoryo ng patay. Dapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit ang Espiritu niya ang buhay ay muli. Tingnan mo ha? Ngunit ang Espiritu niya na patay ang ating laman. Ha? Patay dahil sa kasalanan. We are nothing. Si Kristo na nangyari sa atin. Siya na may-ari sa ating laman. Wala na tayo. Ito, 11. Kung ang Espiritu niyang bumuhay sa muli kay Jesus, bumuhay kay Jesus, ay tumira sa inyo din. Ang bumuhay mag-uli kay Kristo sa mga patay, laman ang matay, ay mabigay din naman ng buhay sa inyong katawan. Ha? Katawan niyo, bubuhayin din. Katulad ni Kristo. Ang mga patay, siya rin ang mabigay ng buhay sa iyong mga katawang may kamatayan. We are corruptible pa rin. We can have Christ, but our body is corruptible. And the Spirit of God will resurrect us from the dead through Christ. Ang Espiritu Santo ng Diyos nanahan kay Kristo. Wala sa pastor, wala sa kamagagawa, wala sa pare. Si Kristo dapat ang iyong magturo sa iyo. Ang iyong paniwalaan. Sundin. Hindi iyong laman. Hindi laman ng tao. Mga pastor, mga kamagagawa. Nabulol na ako dahil sa bahid stroke. Naka-high blood. Sinungaling. Mag-ingat sa iyong dila. Ang dila nyo, may panagutan ka kung nilabag ang turo ni Kristo. Sa Santiago 3:1, versikulo 8. Papatayin ka dahil sa iyong dila. Kalaban ni Kristo ang dila. Hindi banal. Hangal. Kaya nga, kapatid, may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Hindi, wala tayong utang doon. Sapagkat kung mabuhay kayo, kayo ng ayon sa laman, ay mamatay kayo. Hindi kayo buhayin ni Kristo, ng Espiritu Santo, na nanahan kay Kristo Jesus. Dapat, kung sa pagkita ng Espiritu, ay pinatay ninyo ang magawa ng laman. Ang mga gusto ng laman ay mabuhay kayo dahil kay Kristo. Si Kristo na may-ari sa ating laman. Patay na ating laman. Sa kasalanan. Ang lahari sa atin, ang walang kasalanan si Kristo. At magkasala man tayo, patawarin tayo as long as hindi natin sinasadya sa pagitan ng kanyang dugo. Paniwalaan na natin. It is just a matter of faith. 10 verse 26 of Hebrew.
sa 15. 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinatubayan ng Espiritu Santo ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sinong patnubay? Hindi pala church magisterium, hindi pala pare, hindi pala kamagagawa, hindi pala pastor. Espiritu ng Diyos, hindi espiritu ng angel, hindi espiritu ni Kristo. Espiritu ng Diyos na Ama ni Kristo. We are born of God through the Holy Spirit. 3:5 of the book of John. And that Holy Spirit is with Christ. We need Christ for us to be born of God, being the sons and the children of God. 1:14 of John. Patuloy natin. Sapagkat hindi niyo muling tinatanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatakot. Alipin tayo ng ating laman. Hindi natin tinatanggap ngayon kasi may Kristo na tayong tinatanggap sa ating puso. Dapat tinanggap nyo ang espiritu ng captive. Dahil dito sumigaw tayo, Ama namin. Si Kristo kasi espiritu na nanahan sa atin. Ama ang tawag na sa Diyos, hindi Allah. Ang Ama sa Arabic, Alab. Kailangan natin ang dalang espiritu ni Kristo at espiritu ng Ama. Isa lang, espiritu ni Kristo, kailangan natin. Nandun na ang espiritu ng Ama. Yun ang kalakalaan ni Kristo, hindi espiritu ng anghel. Hindi espiritu ng tao. Ito na sa 16. Ang espiritu din magpatutuo sa ating espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, walang kasalanan. Kung magkasala man sila, ang dugo ni Kristo magpatawad sa kanila. Basta huwag mo lang sadyain. Kaya nanangin sa Ama namin, bla bla bla, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Perfect in the eyes of God because we follow God. Perfect. Ito ay perfecto ka anak. O ito, maganda ugali, sumunod sa akin. Hindi pala, totoo magsalita, Ebanghelyo, ito ang totoo ka anak. Maggalit sa mga sinungaling, makapagdebate, paglaban ako, ito totoo ka anak, perfect sa akin. Pero may kasalanan siya. Ako walang kasalanan. Patawarin ko siya sa akin. Patawarin ko siya sa pagitan ng dugo ng aking anak. Manahan sa kanya, pati ang aking anak. Sa kanyang puso. Maghari. Para ariin siya. Tingnan mo ha? May katawan. Sino katawan to? Pag may Kristo na tayo, buong Kristyano, sino katawan? Sino katawan ang sinasabi dito? 12:5 of Romans. Ito pa rin. Sa 8 ko yun binabasa ka na. Dito naman tayo sa lipat sa chapter 12 of Romans, verse 4. So, kung paano isang katawan, isa lang pala, ay maroon tayong mga sangkap. Tayong maraming sangkap. Ang lahat, mga sangkap, ay hindi pare-pareho. Sangkap lang tayo. Tuloy natin sa ibang talata na sinulat ni Pablo sa Korinto. Isang katawan lang. Isang katawan lang. Sangkapan tayo sa tingin ni Kristo. Hindi sa tingin natin, makalaman. Sa tingin ni Kristo na espiritual. Turo ni Kristo kay Pablo. Pain natin si Kristo, hindi tayo unawain natin. Siya natin susundin, unawain natin. Para manahan siya patuloy sa atin. Ito, kompleto. Sulat ni Pablo. Maraming talata. Pati sa Epeso, sa Santiago, marami. Ito matahan natin sa 1 Corinthians 12, verse 12. Hanggang patuloy. Ito. Sapagkat kung tayo may isang katawan, kung katawan natin ay isa, ay maroon maraming sangkap. Ang lahat ng sangkap ng katawan, members of the body, yun ang sangkap, bagamat marami, iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Isang katawan kay Kristo. Tuloy natin sa 18. Dapat ngayon, ilagay ng Diyos ang bawat isa sa sangkap, members of, sa sangkap ng katawan. Ayon sa kanyang gusto. Hindi sa gusto nyo. Yun ang plano ng Diyos. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Sa isang katawan lang tayo ibigay. Ang may-ari sa katawan, si Kristo. Tayo may-ari sa ating katawan kasi ang espiritu natin nanaan sa ating puso. 1 Peter 3 verse 4. Pero may Kristo na, siya na may-ari sa atin. Siya na ang hari.
Galatians 4:6. Tuloy. Sa 20. Datapwat, maraming sangkap, ngunit iisa ang katawan. Isang katawan lang. Ang katawan, Kristong katawan. Kaya tayo sa tawag na Kristiyano. Members of His body. Not the body of demons. In our body. In our hearts. Salita po ng Diyos yan. Tuloy pa. 23. Ang sakap ng katawan na ilakala ng kaunti ang kapurihan, sa mga ito ay pagkaloob na ang lalong sagana ng papuri. Ang sakap natin, ang mga sangkap nating mga pangit ay isang lalong saganang kagandahan. Tulad ng paa, pangit, hindi masyadong lagan ng lipstick. Pero magaling, lumalakad tayo. Ang binalagan ng lipstick, yung hindi masyadong gamit, yung ano natin, yung labi natin, yung cheek natin, mukha natin, pagandahin, pero walang kwenta yun. Walang ginagawa yun. Ito tuloy. Sa 25, verse 25, upang huwag magkaroon ng pagkabahagi sa katawan, kundi mga sangkap, mga members, o mayroon sa isa-isang pag-iingat sa isa't isa. Sa 27, kayo ang katawan ni Kristo. Sino katawan ni Kristo? Tayo. Isang katawan ni Kristo. Nasa Kanya, lahat na ipon. Isang aral, ebanghelyo. Ang bawat isa ay nagsasama-samang sangkap. Ang bawat isa natin sa atin, sangkap lang tayo. Pag-usapan kung may Kristo tayo pag-usapan. Tayo lahat katawan ni Kristo. Nagalit sa ating puso kasi si Kristo. Espiritu niya nagalit sa ating puso. Kaya katawan tayo ni Kristo ngayon. At laman. Papalitan ating laman. Yun lang. Ang kamatayan, last enemy is death. The last enemy is death. Papalitan ni Kristo. Yun lang pinakalaban ni Kristo. Katawan. Ang wala na sa atin ngayon, may Kristo na tayo. Ang wala na sa atin ngayon, ang immortal life. Flesh and blood. Because Christ is immortal in heaven. We cannot enter in the immortal kingdom of God if we are still immortal. Kaya babaguhin tayo ni Kristo. Basahin ko ang talata na last enemy of death sa 1 Corinthians 15 pa rin. Sa 1 Corinthians 15, chapter 15, 25 to 26. Sorry, bulo ako dahil sa maisok. Nakawala naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5. Mga bulol-bulol, mga humuhukom, kasama ni Kristo. We cannot judge without Christ. Sa John 3:34. Ito, basahin natin. Sapagkat kinakailangan siya maghari, si Kristo maghari, hanggang sa may lagay niya sila rin ang salapakan, ang lahat ng kaaway. We should overcome all our enemies. Sa 26, ang kahulihan ng kaaway na sisirain ni Kristo ang kamatayan. Siya magsira. Sisirain niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Para magkaroon tayo ng walang kamatayan. Buhayin tayo uli sa pagitan ng Espiritu Santo ng Ama na nanan sa Kanya. Buhayin tayo ni Kristo uli sa pagitan ng Espiritu Santo ng Ama na nanahan sa Kanya. Mabilis ako masalita. Ang aking dila hindi alam bulol. Mabilis ang aking isip. Mahuli aking dila. Hindi makahabol. Sa takbuhan, huli palagi ang aking dila. Na parang ilang beses na dapa. Pilay. Pero tumatakbo. Nahabol ang aking isip. Ang turo ni Kristo sa aking puso. Naghahabol siya. Sapagkat kinakailangan na si Kristo ang maghari, mailagay sa ilalim ang mga talampakan ang mga kaaway. Kasali ang kamatayan, kaaway ni Kristo. Ang kahulihan ng kaaway, ang lilipunin ni Kristo, kanyang sisirain, ay kamatayan. Siya magaling sa atin sa kamatayan. Sa ating laman, ang Espiritu natin always buhay. Katulad ng mga puso nasa langit, mga pupita nasa langit, ang mga Kristiyano totoo, susunod sa kanila, nasa langit, walang laman. Sa altar, wala pa sa trono, nakaupo, kasama si Kristo, na may laman na. Kasama ng Diyos, makikita sa kanila. Hindi pa lang nakita ang Diyos sa Ama. Wala pa. Makita ang Diyos sa Ama sa pagitan ng puso. Blessed are they that pure in heart, they shall see God. Ang puso may Kristo. Ang puso na may Kristo, hindi puso na maganda lang, golden lang, walang Kristo naman, para tulad ng Protestante, Katoliko, Muslim. Wala yon, hindi yung puso kailangan ni Kristo. Makakita sa Diyos. Matthew 5, verse 8.
Kasali ang ating laman, bubuhayin uli. Last enemy is death. The flesh can inherit the kingdom of God. The immortal flesh and blood. What can not inherit in the kingdom of God, immortal kingdom of God, are those flesh and blood that dies. The corruptible flesh and blood. That's why there is resurrection. May pagkabuhay muli. Kaya buhay muli kasi may patay. Babagunin sila sa walang hangganang kamatayan o hangganang buhay. Maraming talata, sinasabi ko na. Last enemy is death. So, ang paksa natin, kung totoo bang may flesh and blood na sa langit, ang turo ni Pablo, totoo, yung flesh and blood na mamatay. Pag hindi na mamatay, bugunan muli, dahil kay Kristo, sisirain niya ang kamatayan. Mabuhay uli ang mga flesh and blood. Ang flesh and blood na sumunod sa kanyang ebanghelyo sa walang hanggan buhay. Ang iba naman sa walang hanggang kapamakan. Binanggit ko na ang talata. Ang talata. So that's all. Ang oras natin ay 50 minutes na, almost 1 hour. Hindi ko na masyadong habaan kasi 1 hour lang pinaka-maximum ko. Kasi mabulol ang kandila. To God, the Spirit God, the Father, be the glory. Gospelic means gospel. Adjective po ang gospelic. Who teach us gospelically? Meaning, adverb. He teach us gospelically. Not philosophically. From the apostles, the pastors, kabangagawa, o mga pare. Or theologically. Gospel is different from philosophy. Different from theology. Different from philosophy of man. Beware of the false prophets because they teach you philosophy, theology, at catechetically at Quranically, base sa Quran at katekismo. Gospel is different. The true God is gospelic. Base sa Ebanghelyo, and through Christ, in the name of Christ, our King, our gospelic King, Ebanghelyo, gospel, nasa dictionary English, be the glory. Amen. Father, thank you sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Share this to the Muslims, to the Protestants, to all religious sects, denomination, mga Katoliko, para malaman na ang kadakilaan ni Kristo mula sa East, mula sa Far East, 111 o Malakay. Hindi sa Western side katulad ng Amerika, ng Roma, Italy, ang United Kingdom, ang German, ang Constantinople, mga Orthodox Christian na galing. Hindi sa Western side. They are the part of the Western countries. But from the Far East, not from the Middle East, tulad ng Arab countries like Israel, they are in the Middle East. We are in the Far East, the Philippines is located. And we are Filipinos. From the Far East, dakila si Kristo na ating mga nakali sa ating puso. Siya ang mapalaya sa atin, hindi pastor, hindi pare, hindi anghel, hindi imam. Imam ang teacher sa mga Muslim. Ang turo ni Kristo, Ebanghelyo, at inilaban ko ang Ebanghelyo, ang si Kristo na aking hari, kalaban ang bulaang Kristo, no? Yun talaga. Ang turo sa lahat ng mga tao ngayon, false Christ. Sabi ni Kristo, whether you believe Christ or not. False Christ ang magturo. Sa Matthew 24:24, magturo sa mga propeta na bulaan din. False prophets. Mga Kristiyano din sila daw, pero mga false Christians. Kasi false Christ ang pinanawalaan niya. Ang true Christian, gospelic. Kaya titawag namin ang grupo namin, Kristo muna, mga muna bago ang aral. Christ is gospelic in His teaching. So that's why we are called Christ Gospelic Christians. Hindi Catholic Christians kami, base sa katekismo. Kasi pag base ka na katekismo, hinanuan mo na, hindi ka na Kristiyano. Sabi na, kami rin, mag-aral kami ng Biblia din. Wala yun. Kasi, the moment na haluan mo ng Ebanghelyo, ang katekismo, na wala na pag-Kristiyano mo. Sabi ni Kristo, do not go beyond what is written in the Gospel. 1 Corinthians 4:6. Sabi mo, kami Kristiyano din. Gamit mo may katekismo ka, na kung saan galing yung sakramento. Paano ka naging Kristiyano nan? Magkikristyano ka ba pag hinaluan mo? Sabi ng salita ng Diyos kay Solomon, sumusunod sa Ecclesiastes
30 verse 5 to 6, pag dinagdagan mo, pag binabawasan mo, dinagdagan, masumpungan ka sinungaling laban sa Diyos ni Kristo. At laban kay Kristo at laban sa mga Kristiyano. Nananahal ang Espiritu ni Kristo sa mga Kristiyano. Hindi nyo kami madala, lalo na si Kristo at Diyos. Nakasulat, may basihan. Pag dinagdagan mo, ay hindi na yun. Sabi sa Isaiah 34:16, isa lang aklat. Libris Domini, hindi Biblia. Walang Biblia ang kumpleto. Biblia, sa simple panlalita, maraming aklat sa Tagalog. Sa English, many books. Biblia sa Griego, plural, maraming aklat. Biblios, singular. Biblios to Koreo sa Griego, ang aklat ng Diyos, aklat ng Panginoon. As again, 34:16, iipunin, kumpleto. Sabi ng Diyos, hindi sabi ng pastor, hindi sabi ng pare. Diyos ang nasabi, hindi kayo. Susundin natin ang Diyos, hindi pare, hindi sila Diyos. Hindi sila hari, wala silang kaharian. Hindi anghel, hindi tao ang ating susundin. Diyos na hindi anghel, hindi tao. Ama ni Kristo. Ang hari natin, Espiritu ni Kristo, hindi laman, nanaan sa ating puso. Pinagharian tayo niya sa pagkitaan ng kanyang Espiritu, Espiritu ni Kristo. Mabasa mo ang salitang Espiritu ni Kristo sa 8:9 ng Roma. Espiritu ni Kristo, iba ang Espiritu ng Diyos. Ama po ang Diyos, Espiritu ng Ama. Lagi silang makasama para maghari sa atin. Ang Espiritu ng Ama, Espiritu ni Kristo. Hari po ang Ama din ni Kristo. 1 Timothy 1 verse 11. Mga paso ngayon, pinatan ng aklat. Sabi ni Kristo, isang aklat lang. Sabi ng Diyos, ang kanyang aral. Hindi theology, hindi pastoral, hindi theological. Ang mga protestante, mga theological sila. Mga katoliko, theological. Walang protestante na hindi theological at mga katoliko hindi theological. That God is never teaching theology written by the humans. Not the apostles, not the prophets of Israel. Mga Amerikano, mga taga-Europa, taga-Pilipinas, sa lahat ng panig ng mulong ito, hindi naman sila pupita, hindi naman sa apostol. Doon naging hindi banal. Ang mabanal na sulat ng Diyos na turo niya sa Israel, sulat ng mga apostol at mga pupita. Mga pupita. Sa 1 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Salamat kapatid. Okay ngayon kasi ang anak ko nag-aral na, nasa eskwela na. Ngayon ay alas 8 pa. Nasa eskwela na. So, I will, in behalf of her, thank you. See you in the next video. Sa mga topic naman. At least ngayon, nalaman ko na malakas na ang boses, hindi na ako kailangan sigaw. So, ano na, 57 minutes na. It's time to end now. See you in the next video. Listen to the gospelic teaching of Christ, our King, in behalf of God, our Father, who is also gospel, otherwise known as evangelical. Pero ayaw ko gamitin ang evangelical kasi maraming syllables. 5. Evangelical. 5. Evangelical. 5 syllables. Mahirap bigkasin. Ang gospel naman, for gospel, gospelic sa adjective. Sa adverb, gospelically. Christ, God, the Holy Spirit of God is teaching us gospelically, not philosophically, not theologically, not catechetically, base sa katoliko kung saan galing ang sakramento. At hindi rin Quranically, base sa Quran ng Muslim. We should know God and we should know the false prophets and the true prophets and false Christ and true Christ. True Christ is evangelical in his teachings. 4:12 of Luke again. Thank you once again. Stay safe and thank you for watching and listening and share this video. If you have a violent comment. Gospel kasi pag sinabi ng and Christ places gospel in my heart. Christ is the one who defending me and he is the one teaching me in my heart and he lives even in my heart to teach his gospel, to give me life as gospelic Christian.
and He placed His even in my heart. He's the only one who can place His heart in my heart and all heart of the Christians, His gospel teaching. 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. Written by Him through the Holy Spirit. Written by the Holy Spirit, because the Holy Spirit always live with Christ, not with us. The Holy Spirit can live with us if we have the Spirit of Christ, being a Christian, or being the Christians. So much for that. Again, and again, and again. Thank you. And good morning. So, ang panawagan ni Kristo, siya ang itaas sa ating puso. Andyan siya, hindi pastor na wala sa ating puso, hindi pare, hindi ka manggagawa. Kamanggagawa tayo sa Kristo, isa lang ating sinusunod. Siya ang ating namaali sa ating katawan. Isa lang katawan, tayo yung mga sangkap lang. Itaas natin siya bilang ating ulo, bilang ating pangulo, bilang ating leader. Itaas bilang hari si Kristo. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita, Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita,
sa puso